Hello, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, anumang oras na inyong napapanood at napapakinggan itong ating vlog. Ito po ang inyong lingkod muli, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, all the way from Sultan Kudarat. Sa ating mga kababayan abroad, maraming salamat sa walang sawang tiwala at suporta. Kung kayo po ay bago sa ating munting tinig channel, bago po tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe. And please, don't forget to click the notification bell, yung parang kampana, para manonotify kayo at ma-update kayo bawat activity na gagawin natin sa ating munting tinig channel. So congratulations once again sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, and syempre sa Philippine Charity Sweepstakes Office na pinamumunuan ni Mel Robles. Mga kamunting tinig, ang ating pamahalaan sa pamamagitan po ng PCSO ay namudmod na naman po ng 387 na mga patient transport vehicles. Okay? Patient transport vehicles 387 at ipamudmud po yan all over Luzon. Kaya, congratulations sa mga taga Luzon, sa mga local government unit na mabigyan po nito. Pero huwag kayong mag-alala dahil as far as my memory is concerned, bahagi ito ng 1,000 na mga patient transport vehicle na ipamimigay ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan po ng direktiba niya sa Philippine Charity Sweepstakes Office na pinamumunuan din ni Mel Robles. Nagpapatunay lamang po ito, mga kamunting tinig, mga kababayan, na mahalaga po ang kapakanan ng ating mga kababayang may sakit na kailangang i-travel ng komportable, no, sa mga bahay pagamutan. At ito po ay mga states of the art. Nagkaroon po ng ceremonial activity kahapon, July 9, 2025. Pero bago pa yan, yung ceremonial or turnover ng 387 patient transport vehicles ay namudmod din sa Eastern Mindanao. Noon, mga 87 plus or mga 80 plus na mga patient transport vehicle, mga state of the art. So patunay lamang po yan na aside sa PhilHealth, inaayos yung mga facilities, okay, mga transportation, aside from sa mga malaking pondo na ibinibigay. So yan ay mga inisyatibo ng Marcos administration at sa pakikipagtulungan ng ahensya ng gobyerno. Katulad po nito, hindi ako naniniwala na hanggang dito lang. Iba kasi mag-isip ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos pagdating po sa kanyang mga proyekto. Long term. Ingatan lang to ng mga local government unit. Tapos gamitin lang ito sa tama. Huwag ito gamitin sa personal na mga lakad, ay magiging maayos po ang health sector. Hindi lang po yan. Nagpatayo pa ng mga bahay pagamutan, mga cancers, no? Infrastructure with regards to the health development. So, yun ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. So, congratulations din, kudos din sa PCSO dahil alam naman natin ang mga kababayan natin na mga nangangailangan kapag mayroon po silang mga sakit, kailangan po nila magpagamot, wala po talagang pera, lumalapit po sa PCSO para matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Para, of course, madugtungan ang buhay ng ating mga kababayan. Kaya nga, Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO. So ako po ay naniniwala na hindi lang to 387 ang ipamimigay. So may Eastern, Mindanao, may Luzon, tapos siyempre sa Visayas. Uubusin po yan ng ating gobyerno. Siyempre natural, dahan-dahan lang.
Hindi naman yan na agad-agad ibigay mo lahat. Hindi naman po isahan yan. May mga tranche po yan. So, step by step, makakapag-move forward tayo pagdating po sa ating mga health services. Isa na po ito, pag-upgrade ng mga PhilHealth level sa bahay pagamutan o pag-ayos ng sistema ng panggagamot sa ating bansa. Dapat nga itong Department of Health ay Secretary, ayusin mo yung trabaho mo, sir, ha? Kasi, alam mo, hindi ka tatantanan ng taong bayan, inaabangan. Huwag yung puro sariling interest ang palagi ninyong inuuna. Dapat kapakanan po ng taong bayan. O dapat, you need to emulate the good deeds of our President na pag mag-isip ng mga proyekto, long-term ang epekto. Hindi mo mararamdaman ngayon, pero pag alis niya sa pwesto, naku, diyan mo maiisip na talagang dapat ipagpatuloy ang mga proyekto na ito. Kasi may naalala ako noon na talagang activity din na pagpamimigay ng ganitong klase, mga patient transport vehicle. Importante ito. Kasi syempre, pag walang ambulance, mahihirapan ang pasyente mag-travel. O lalong-lalo na ngayon, pabago-bago ang klema. Tapos may mga sakit pa talaga na nagtitrigger, no? Dahil po yan sa climate change. So tama lang talaga ito na ito isa sa mga priority din ng ating mahal na Pangulo. And sa mga tumatangkilik sa Philippine Charity Sweepstakes Office, talagang ito na po nagbunga, no? Itong mga ganitong klaseng mga proyekto. Kaysa sa iko-kurakot. Ito nakikita natin, 'di ba? Na ang Marcos administration nilalabanan ng corruption. DDS lang naman ang hindi makapag-move on. DDS lang naman ang makapagsabi na talamang ang corruption sa Marcos administration dahil hindi po nila naranasan itong ganitong klaseng pamimigay ng mga proyekto. In the previous administrations, mamimigay of course sila pero hindi mga state of the art. No? Baka nga masasabi pa natin na talagang parang photo off lang. Ito hindi ito photo off. Realidad ito ng talagang totoong serbisyo publiko. Genuine public service. Buti nga lang si Mel Robles actually si Mel Robles nga sinisira pa yan nila Maharlika. Sinisira pa yan ng mga Duterte diehard supporters. Paano pala kung pinaniniwalaan natin ito? Di samantalang ang ating mahal na Pangulo, pinaniniwalaan si Mel Robles, pagkatapos sisirain lang ng mga aligaga na mga maka-Duterte. Kaya lahat ng mga pinaniniwalaan ng ating mahal na Pangulo, lahat ng pinagkakatiwalaan niya, lahat ng sinusuportahan niya na maging katuwang niya sa true, genuine public service para sa taong bayan, sinisira ng kampo ng mga Duterte, sinisira ng mga vlogger ng mga maka-Duterte dahil gusto naman nilang palitan siguro. Gusto nila magrambol ang utak ng ating mahal na presidente. But they cannot realize, no? They cannot they will not become successful of their evil deeds, no? So mga kamunting tinig, yan po ang ating binigay na balita sa inyo na 387 na mga patient transport vehicle na naman ang ipinamudmod ng Marcos administration sa pangunguna po yan ng Philippine Charity Sweepstakes Office na pinamumunuan ni Mel Robles na pilit sinisira ng mga maka-Duterte. Yung hindi pinagkakatiwalaan ang totoong serbisyo publiko. Kaya nga ang mga buang na mga DDS, pag mayroon pong mga mananalo sa sweepstakes, inaaway nila si First Lady, inaaway nila si Mel Robles, inaaway nila ang Marcos administration. Kasi mga alinganga na mga DDS yan. Okay? Kapag marami po talagang mga nananalo sa Philippine Charity Sweepstakes, no? Sa loto or sa anuman, ay naku, Diyos ko Ginoo, pinagbibintangan ng mga maka-Duterte na kinukurap. Pero despite of that, nanatiling matatag ang PCSO at ang suporta ng ating mahal na Pangulo kay Mel Robles at nanatiling hindi nagpatinag sa pagbibigay ng true, genuine, and sincere public service.
So yan po, congratulations sa PCSO. Congratulations once again sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pangunguna sa pag-turnover nitong mga public transport or mga patient transport vehicles. Okay? Congratulations at maraming salamat, mahal na Pangulo, dahil inuuna mo po ang kapakanan ng ating mga pasyente. Kapakanan ng mga nangangailangang attention medical, no? Para hindi na po sila mahihirapan pa pagdating po sa biyahe dahil marami po mga pasyente ngayon, napakahalaga talaga na mayroon pong transportation na magagamit ang mga local government unit. So sa mga local government unit sa Luzon, alagaan po ninyo yan. Marami pang susunod pag lalong bumubulusok, paitaas ang ekonomiya ng ating bansa, mabibigay po ng administration na ito ang kaagarang suporta sa mga kailanganin ng mga pasyente at mga local government unit. Ito pong muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. At once again, pinapaalala ko lang, huwag kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe, and don't skip the advertisement, okay? For economic purposes. At sa lahat po ng mga nag-click ng kanilang mga notification, thank you very much. Manonotify kayo agad-agad pag mag-upload tayo ng mga video, pag mag-livestream tayo sa ating Munting Tinig channel. Ako po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino, nagsasabing, tayo po ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Salamat.